Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, shout out sa mga banateros, banateras worldwide. At sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta naman po kayo? Sana po ay okay lang po kayo. At ito po ang ating magiging topic for today. Matindi ito. Okay. Tingnan natin ang mga fake news na balita. Una, Gadon, ang next Vice President. Ba, matindi. May lihim na plano si BBM sa kanya. Pangalawa, Claire, iniwasan ng tanong, coincidence lang ba to or binigyan siya ng ultimatum ni President Marcos? Nyo. Pangatlo, Marcos, aminadong malakas sa social media ang Duterte. Inamin na. Okay. So yan po ang ating magiging talakayan for today. Huwag pong kakalimutan na mag-subscribe po sa channel ko doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Coach Oli News PH po, subscribe na kayo. At sana po sa Team Suka, doon sa PDP, sa Team PDP, sa Team Duterte, sa Team DDS, i-like nyo po itong video na ito nang sa ganon mas kumalat. Hindi na po natin pahahabain ang intro dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay po, unahin po natin. Ito, tingnan natin kung nagsasabi ng totoo ito si Attorney Claire at binuking niya rito. Oo, magiging Vice President? Nga ba? Si Gadon? At anong plano ni Marcos? Okay, yan po ang una nating topic. O sige, pasok. Ay, alam ko na, partner. Ano? Narealize ko, Mark, sandali Kaya, baka, feeling ko lang, baka kaya niyang pinili niya, kasi di ba, pag pinili niya yan, for 5 years siya nandiyan, makakalibot siya sa mga nasa laylayan ng lipunan. Nang libre kasi gamit ang gobyerno, pondo ng gobyerno. So, di magagamit niyang stepping stone sa pag-campaign sa susunod na eleksyon. Kasi mahirap. Diba? Okay, eto po si Attorney Claire. Unang tanong, Attorney Claire, dahil ikaw ay lagi kang nagtatanong patungkol sa fake news. Fake news ba itong video mo? AI ba ito? Kung AI ito, sabihin mo sa madlang people, sa taong bayan, peke yung video na yan. Wala na tayong pag-uusapan. Pero kung tunay ito, ipaliwanag mo ito. Kasi para sa kanya, ang sinasabi niya, na si Gadon daw ay kaya in-appoint ni BBM. Kaya ginawang secretary ni BBM, etong si Gadon, para makalibre sa pagtakbo, sa pangangampanya, libreng pangangampanya in preparation for 2028 election. Di ba? So, anong ibig sabihin natin? Anong ibig sabihin ni Attorney Claire dyan? Kung susundan natin yung kanyang logic, ibig sabihin, kasabwat si Marcos. Meron siyang malaking plano dito kay Gadon. Hindi po pwedeng patatakbuhin ni Marcos etong si Gadon ng barangay captain, ng konsehal. I-appoint ka pa bang secretary in preparation for 2028 kung barangay captain lang ang tatakbuhan mo? Definitely hindi. Hindi rin senador kasi kung senador, hindi kailangang appointed no? Ang malamang-lamang dito Vice President. Para suportahan niya si Gadon, para i-appoint ng secretary. Tama ba, Attorney Claire? Kasabwat dito si Marcos. Siguro pinakamababa niyan para tumakbong senador. 'Di ba? Yan lang yan, senador na in national position or vice president. Malabo naman presidente. Dahil siyempre kung presidente, magagalit sa kanya si Tamba, uunahin niya yun. Kailangan ng next in line si Tamba. Alam naman natin ang pihit ngayon. Kaya panayang epal nitong si Tamba, kaya sinisiraan si Sara dahil siya ang susunod na epal. Alam na natin yung galawan ng mga yan.
So, anong plano? Attorney Claire, matanong kita. Matanong ko na rin kayo, 'di ba? Anong plano ni President Marcos? Bakit may lihim? Dahil kasi dati mo pa sinabi ito eh. Oo, 2023 pa. May lihim na plano si BBM at ang gagamitin niya si Gadon para suportahan niyang ganyang katindi. Na to the point na inappoint pa. Di ba? Or, ano sa tingin ninyo? Doon sa mga manunood nito, pakilagay dyan sa comment section, ano sa tingin ninyo ang dahilan? Or, sadyang inggit lang to si Claire. Trinabaho niya. Sa madaling salita, hindi niya gusto yung pagkaka-appoint kay Gadon. Gaya ng sabi natin kahapon sa vlog natin, kung hindi nyo pa napanood, panuorin nyo yun. Ang sabi niya doon sa bidyong kumakalat na yun, ay, anong meron si Gadon? Bakit i-appoint na secretary? Pansinin niyo ha, yung karakas ni Attorney Claire ngayon is the same as karakas ni Attorney Gadon. Parehas sila ng parehas sila ng trabaho ni Gadon. Itanggi man nila yan or hindi, magkaiba man ang kanilang job description, magkaiba man ang nakalagay sa trabaho nila, magkaiba man ang kanilang title, pero ang bottom line parehas. What? To attack political rivals. Specifically to attack Duterte. Pansinin mo, 'di ba? Ang challenge nga ng taong bayan dito kay Claire at kay Gadon. Tanggalin ninyo yung pag-atake nyo sa Duterte. Anong silbi nyo kay Marcos? Sige, tingnan ko kung may silbi kayo kay Marcos kung hindi kayo aatake sa Duterte. Subukan nyong gamitin, gawin yung ginawa ni Attorney Trixie na very professional nung naging secretary siya. Bukas pa lang, tanggal na kayo as secretary or USEC. Parehas na parehas kayo eh. Parehas. Kaya siguro matagal na ini-aim ni Attorney Claire yung posisyon for Gadon or he's aiming to be a secretary talaga or USEC. Kasi sa tingin niya, mas magaling siyang attack dog sa mga Duterte. Yan lang po talaga. Yan lang talaga ang nakikita kong dahilan dyan. Bakit inatake niya si Marcos, inatake niya si Gadon, tapos ngayon iba na tono niya? May plano si Gadon at si Marcos, gagawing vice president si Gadon? Or sadyang insecure si Attorney Claire? At talagang hinangad niya itong posisyon. Kaya nung first day niya, no, pagkapasok niya as USEC, wala na siyang patumpik-tumpik. Binanatan niya agad ang Duterte. Again, we challenge you. The Filipino people are challenging you, Attorney Claire. Huwag mong atakihin ang Duterte. Anong silbi mo kay Marcos? Anong silbi mo sa bansang Pilipinas? Di ba? Papatunayan ko, eto pa. Next. Ang silbi lang nitong si Attorney Claire ay atakihin si PRRD. Ito po, pag-usapan natin. Claire, iniwasan ng tanong, coincidence lang ba to or binigyan siya ng ultimatum ni Marcos? Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary J. Ruiz. Ito para dun sa mga hindi nakakaalam, kasi nag-issue po ng statement si Attorney Roque na kahit anong galing mong salesman, pag ang produkto mo pangit, talagang mahihirapan ka. Alam mo, to be honest with you, merong isang linggo
challenge kami ng mga vlogger, sabi nila, may isang linggong sinubukan naming purihin si Marcos. Sabi nila, kayo ba natero? Sabi nyo, pag palakpakan, pag tama, pag mali, banatan. Puro kayo banat kay Marcos. Di ba? So, wala ring kwenta yung sinasabi nyo pag tama, palakpakan. Imposible namang walang tama si Marcos. So ako, for 1 week, talagang inisipan ko kung ano ang pwede kong ipuri kay Marcos. Honestly, inisipan ko talaga yan. Hirap na hirap po ako talaga. Sa totoo lang, mga 3 araw ako hindi nag-vlog. Kasi sabi ko, pag pinuri ko siya dito, magsisinungaling ako. Fake news, ayoko nun. So, trinay ko sa ibang anggulo. Hindi pa rin eh. Yung sinasabi nilang aayusin yung tungkol sa bigas, hindi ko binili yun eh. Hindi ako naniwala doon. Lumabas, tama po ako. So talagang hinahanapan ko ng maganda si Marcos. Wala talaga. Wala. Or kung meron man, not significant, na merong maitutulong sa majority ng mga Pilipino. Kakaunti siguro, hindi na dapat pag-usapan. Ganun po kaliit ang pakinabang ni Marcos sa bansang Pilipinas. Ang hirap. Subukan ninyo. Humahanap kayo ng at sundan ninyo yung slogan namin. Kapag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Hanap ka ng tama at palakpakan si Marcos. Wala kang maisasagot sa akin. Mga 3 araw, wala. Kasi kahit may nakita kayo maganda, sa dulo nun, pangit. Yun po ang ibig sabihin ni Attorney Roque. Ngayon, yun ang tanong, yun ang sinabi niya kay Claire at kay Jay Ruiz na mahihirapan kayo dyan. Good luck sa inyo. Kasi hirap ibenta. Nasubukan nyo na magbenta ng isang karag-karag na 1980s na tricycle. Tapos ibenta nyo sa presyo ng Land Cruiser, mga 5.8 million. Try nyo ibenta yung tricycle na yon, 1980s na tricycle. Benta nyo 5.8 kapresyo ng Land Cruiser. Hirap, di ba? Imposible. Iyon ang hinaharap ngayon ni Attorney Claire at ni Jay Ruiz. Ang binibenta nila ngayon karag-karag na lumang 1980s tricycle. Hindi ko minamaliit yung mga nagta-tricycle. This is just an example. Wala eh. Paano nyo ibebenta 5.8? Unless sa mga politikong gusto ng kupit. Naniniwala po talaga kami. Tinaw, paiikutin niya pa yung... Ang tagal niyang sagutin. Ang tagal niya, iikot-ikutin niya yung sagot, tapos isa lang ang pupuntuhin niya. Na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap ibenta ang bulok at masamang produkto. 1. Ikot pa. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo, kailangan mo pang linisin. Pangalawa, mahirap ibenta kung ang binebenta mo ay kailangan mo pang linisin. Ikot pa, Claire. Mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Ngayon, alam mo na kung kanino patungo. Okay. Mahirap ibenta kung ang binebenta mo ang laging sinasabi ay joke lamang yan. Wala pong sinasabi si PRR ding joke. Alam na agad natin ang pinupunto Duterte. Yan lang ang silbi ni Attorney Claire kay Marcos. Attack dog to attack the Duterte. Isipin mo, patungkol doon sa pagiging sales lady niya para paano maibebenta si Marcos, ang sagot niya, atake sa Duterte. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Bobo ka na lang or tanga ka kung hindi ka pa naliliwanagan. Klarong-klaro, ang layo ng sagot. Hindi ko alam kung crush ba nito si Duterte. Alam mo naman si PRRD malakas sa chicks eh. Di ba? Pero hindi to... Ako, pupusta ako sa inyo.
Kahit wala akong pera, pupusta ako sa inyo. Hindi matataypan to ni PRRD. Magagandang mga, hindi ko sinasabing pangit siya, pero wala sa level niya. 'Di ba? Ang layo. Yaan po ang mga hinahire ni BBM na mga secretary at undersecretary. Kaya kitang-kita nyo po na sobrang insecure na ni BBM. Talagang, yung mata nila, it's always on the Duterte. Hindi pwedeng magsasalita tong babae na ito nang walang go signal ni BBM. Huwag tayong maglokohan. Kasi kung ito'y hindi binigyan ng go signal na atakihin ng Duterte, matagal na tong wala. First day pa lang, bumanat na ito. Second day, wala na ito. Pag ito tumagal, asahan nyo, lahat ng sasabihin nito, may basbas ni Marcos. Susundan ko ulit yung sinabi ni Congressman Alvarez sa interview namin. Walang galaw ang speaker ng walang basbas ng presidente. Si Marcos nagtatago lang dito. Bait-baitan, kunwari tahimik, then hayaan mo umatake yung babae. How weak is that? Diba? Ay sa inyo may mga girlfriend, may mga asawa. Tahimik ako. Pag may nangaway sa akin, tahimik ako. Hayaan ko yung asawa ko makipagsuntukan. Hayaan ko yung girlfriend ko makipagsampalan. Ganun yun. Ganito ang galawan ni Marcos. Sige, tago pa more, Marcos, kay Attorney Claire. Tago ka sa babae. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo. Para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay. Sa amin po, messenger kami. Hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Tignan mo, sagot abogado ba to? Hindi daw sila nagbebenta. Sila ay messenger. So sa madaling salita, yung sinabi ni Attorney Roque na sales lady sila, binibenta nila ang Pangulo, ni literal. Ay siguro ganitong klaseng abogado to. Diba? Ay obvious naman. Kahit tanungin mo yung grade 3, maiintindihan. Kahit tanungin mo yung batang musmos, anong sa tingin ninyo ibig sabihin ni Attorney Roque? Ito, niliteral na magbebenta sila ng produkto. Sige, tanungin ninyo yung anak ninyo. Nauunawaan. Ito, niliteral. Abogado, ha? Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taumbayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong. Ayan. Okay. Pangalawa, ano sabi niya? Hindi kami nagbebenta. Messenger kami kung anong dapat maitulong o ang magagawa ng gobyerno sa taong bayan. Anong sinabi mo? Wala naman kayo sinasabing proyekto ng gobyerno. Wala naman kayo sinasabing plano ng gobyerno. Wala naman kayo sinasabi kung anong ginagawa ni Marcos. Ang lahat ng sinasabi nyo, atake sa Duterte at pahintuin ang mga vloggers. Di ba? Kung meron ka man nasabing plano ni Marcos, siguro, if you will compare it, siguro isa sa 10 atake nyo sa mga Duterte. May nakita ba kayong plano ni Marcos? Sa bunganga nitong babaeng to? Meron ba kayong nakita? Meron ba kayong narinig? Meron ba kayong nasagap? Or lahat ng nasasagap nyo? Even yung malayong tanong, ibabalik niya sa Duterte. Hindi ako magugulat kung sa susunod, ibibintang na ng babaeng ito, ang pumatay kay Jose Rizal ay si Duterte. Ang pumatay kay Magellan ay si Duterte. Kaya sumugod ang mga Hapon dito at Kastila before
kasalanan ng Duterte. Ako hindi na ako magugulat. Dahil sa tungo nito. That's how insecure and desperate the Marcos government. Ganyan po sila kadesperado. Ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Ano nga mensahe? Anong mensahe sinabi ninyo? Wala. Attack dog. Pwede. Hindi mensahe yun. Atake yun. Next po tayo. Ito. Ito, pag-usapan natin. Inamin ni Marcos. Marcos, aminadong malakas sa social media ang Duterte. Pasok. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa paglaganap ng fake news ngayong panahon ng halalan. Yan ang ulat ni Clazel Pordilla. Kakambal na raw ng kampanya ang mga intriga at batuhan ng putik. Sabi niya, kakambal na daw ng kampanya ang intriga at batuhan ng putik. Marcos, sa kampanya, sino unang bumato ng putik? Fake news talaga to si Marcos. Until now. Isipin mo, sinugod ng KOJC ang daming armado. Anong sabi mo? Ni isang pulis walang dalang armas. Ganong kaka-fake news. Televised yan, ang daming naka-live na vloggers, even mainstream media nila live yan, binidyo yan, worldwide na panood yan, and yet tinatanggi mo may armas na pumasok. Isipin ninyo, kung walang nakakita, walang nakapag-vlog or walang nakapag-live nung sa KOJC or sa ibang bagay, mas lalo nang magsisinungaling at magfi-fake news si Marcos. Yung lantarang ang napanood buong mundo. Even yung mga kakampi nilang mainstream media na pipicturan, na bibidyo na may baril sa loob. Pinifake news pa tayo ni Marcos. All the more kung wala. Kaya ako napapatanong, ano pa kaya ang mga fake news ni Marcos na hindi lang natin alam? Na hindi lang naladlad? Na nakatago? Kung ito nga lang ladlaran, pinifake news pa tayo ni Marcos. Di ba? Ganyan po katindi si Marcos. And tingnan ninyo. Ni even apologizing na nagkamali siya, wala siyang sinabi. Ni hindi niya binago yung statement niya. Ganyan po katindi si Marcos. Tapos, eto sila magsasabi ng about fake news. Eto sila maglilinis-linisan. Alam mo, nako-compare ko itong mga ito. Yung mga Pariseo nung panahon ng Bible times, nung panahon na nagpako sa Diyos. Sino? Itong mga linis-linisan na ito. Sila yun. Diba? Sila pa ang mag-aano ng fake news ngayon. Na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Fake news. Kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo. Ikaw nga fake news eh. Hindi mo pa nga sinasagot eh. Diba? Ang kapal ng mukha na itong si Mar. Ang kapal. Kaipokritohan. Grabe. Ang tindi nito. Yung mga mamamayan. Inihalimbawa sa vlog ng Pangulo ang fake news na magdideklara umano ng martial law ang presidente. Bagay na una ng pinasinungalingan Bakbak na naman kay Marcos. Di ba? Ay kay Marcos, kay PRRT na naman ang balik. ng Malacanang at tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imbento at panibagong budol mula sa taong factory ng fake news. Ang sabihin mo, Marcos, eto gusto naming marinig. Sabihin mo sa madlang people, sa taong bayan, sa buong Pilipino, you will never, ever declare martial law. Yaan ang sagot kay PRRD. Yaan ang gusto niyang pasabi sa'yo. Hindi mo dinideclare, sinasabi mo lang fake news. Alam nyo po, sa media, ang pinakamadaling denial sa kapalpakan mo, alam to ng mga journalist, ang
madali at epektibo para mapagtakpan mo ang isa mong maling ginawa, sabihin mo lang fake news. Wala. You don't need to explain. Basta sabihin mo lang, tatakan mo lang ng fake news. Hindi mo kailangang maglabas ng ebidensya. Basta tawagin mo siyang fake news. Ulit-ulitin nyo lang fake news, fake news, fake news, fake news. Di ba? Halimbawa, yung bangag siya. Sasabihin nila fake news. Bakit? Ayaw magpa-drug test. Sasabihin nila, hindi totoo na magde-declare siya ng martial law. Fake news. Bakit? Ayaw niyang ilahad with conviction. I promise the Filipino people, I will not declare martial law. Bakit? Nasa isip din ito yun. In the future, kung talaga magkahagipitan, like father, like son, gagawin din niya yun. Anong sabi niya? Hindi papasok ang EDCA? Pinapasok niya, di ba? So, look who's talking about fake news. Pero ito ang matinding kwento nito. Ito ang end goal. Ito yung malawakan nilang plano. Okay? Remember this, nagsimula yan, sinubukan na trabahuhin ng Kamara ang mga vloggers. Gusto silang tatakan. Ang mga Duterte vloggers gustong tatakan ng fake news. Gustong ipatawag sa Kamara, dyan sa TRICOM na yan, gustong imbestigahan. Gustong harasin. Gusto nilang ipatigil talaga ang mga vloggers. Why? They already controlled most of the mainstream media. Iilan lang kasi yan eh. Madaling kontrolin yun. Paligo ka lang ng pera. Madali kontrolin yun. Pangakuan mo lang yan. Malaki overhead nila. Malaki ang pangangailangan nila. Ang vloggers po kasi, kumikita sa YouTube, sa Google. Hindi nila kailangan ng mga politiko. The politicians need the vloggers, not the other way around. The vloggers don't need the politicians. Kaya hindi nila makontrol. So, pinatry niya pa control. Ulitin ko, yung sinabi ni Kong Alvarez, which I believe, walang galaw ang Kamara nang hindi walang basbas ng speaker. At walang galaw ang speaker na walang basbas ni Marcos. Kaya yung pagpapatawag sa vloggers dyan, galaw po yan ni Marcos. Kung susundan natin yung sinabi na yon. At tingnan ninyo, they failed. They failed big time, hindi nag-attend. Yung mga vloggers, hindi nila mapahinto. Yung mga vloggers pa ang nagdemanda at nagpatawag sa kanila sa Supreme Court. Ngayon, pinag-e-explain pa si Dan Fernandez, if I'm not mistaken, si Tamba, at meron pa isa. Pinag-e-explain sila bakit kailangan patawag itong vloggers. Hindi ko alam, hindi ko specifically alam po sino-sino, pero I'm sure pinag-e-explain na po sila. Hanggang ngayon, tahimik pa rin si Tamba about it. Diba? Nabaligtad. So sa madaling salita, hindi epektibo. Pumalpak sila doon. So, lipat sila ngayon kay Marcos. Anong ginawa? Anong next plan ni Marcos? Attorney Claire. Go to Attorney Claire. Kuha ka attack dog. You hire J. Ruiz. You hire Attorney Claire. Si Attorney Claire puputak. And then J. Ruiz susunod lang sa gusto mo. Anong mission? To attack the Duterte and to attack the Duterte vloggers. Yan lang. Kitang-kita nyo naman eh. Connect the dots. All the dots are connecting. Lahat ng galaw nila. Now, even yung mga senatoriables nila, yan na rin ang sinasabi. Di ba? Pakinggan ninyo. Ng Pangulo ngayong eleksyon, kilatising mabuti at maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon online. Ngayon, laghanap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lumpo tayo sa mga nababasa natin online. Ang hindi aniya mapepeke ay ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Tingnan mo, sino fake news? Anong programa ng pamahalaan? Wala naman kayong programa. Anong serbisyo nyo? Yung programa nyong kaisa-isa flood control project, ang daming patay.
Patay po. Bakit? Palpak yung control project nyo na ginastusan ng bilyon. What services are you talking about? Pati nga PhilHealth, nilipat ninyo yung budget eh. Pati yung dapat sa pangkalusugan ng mamamayan, inilipat yun ng budget. Ano sinasabi niyong serbisyo? Ang tagal mong naupong DA secretary, hindi mo napababa ang presyo ng bigas. Asa na yung 20 pesos? Asa ng serbisyo nyo? Asa na yung sinasabi nyong pabahay? May naitayo ba kayong ospital? May naitayo ba kayong infrastructure? Ano serbisyo nyo? Sige nga, paki-explain sa taong bayan. Bakit gutom ang taong bayan? Bakit mataas ang presyo ng bilihin? Paki-explain sa taong bayan anong napakinabangan nila sa inyo. Ayuda? Pera ng taong bayan yan. Para sa taong bayan. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimulan. Lalo pang paigtingin ang pagpapaganda. Ang Presidential Communications Office pinag-aaralan ang pagbuo ng social media regulatory body para pigilan ang fake news. Sobra na eh. Bakit walang nagre-regulate? Wala kang alam. Movie, television, regulatory commission, MTRCB, di ba? Sa movies, may nagre-regulate. Radio, may nagre-regulate. TV, nagre-regulate. Eh bakit natin pinapabayaan na puro fake news yung lumalabas sa online natin? Siguro panahon na tayo naman. Ano, di ba? Gaano kababa itong mga ito? Kaming ginawa kayong secretary. Dahil nag-fail ang kamera, habulin ng vloggers. Kayo naman. Ay, magkaroon ng regulatory regulation or Are you at least proud? kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users na kayo po. Ito tanong ko sa inyo, J. Ruiz at Atty. Claire. What if yung amo nyo fake news? Sasabihin nyo ba sa taong bayan? O magpapaka-ipokrito kayo na kunwari hindi fake news yung amo ninyo at yung mga vloggers lang ang fake news? Paano kung magsabi kami dito ng maling sinabi ng boss nyo? You will admit it? Of course hindi. Magpapaka-ipokrito kayo. Bakit? Sunod-sunuran lang kayo eh. Responsibilidad din. Hindi responsibilidad, Una nang sunod-sunuran kayo. inihayag ni Palace Press Office. Ito, tingnan ninyo ha. Bakit pati ang mga senador nila, di ba kayo nagtataka, bakit pati ang mga senador ng team rugby ay sinasabi na rin about to so fake news. Sinusundan na yung narrative ni Marcos. Why? Good news po to sa ating mga PDP supporters. They know. They know the truth. Malakas po ang PDP. Ramdam na nila yun. Yung survey, alam nila na yung survey ng mga lumalabas, alam nila yung totoo. Alam nila mahina sa taong bayan yung bossing nilang si Marcos. Kaya nga pati sila, di ba? Una, anong sabi nito sila, Erwin Tulfo at ni Tito Soto? Ayaw nila sa negative campaigning. Tapos eto na, mga senador, sinasabi na rin na hindi dapat magkaroon ng fake news. Ramdam eh. Bakit kailangan pagtuunan ng gobyerno ngayong campaign period? Diba? Of all the things na dapat gawin ng gobyerno during the campaign period, sa dami nilang dapat gawin para patunayan na karapat-dapat sila, they focus on the fake news. Why? Kasi malakas ang Duterte sa social media. And they know it.
and they are losing the battle. Alam nila. Kaya that is good news for us. Talagang malakas. Kasi, alimbawa, si BP Sara ba, papansinin nila kung mahina? Kaya nila inaatake si BP Sara. It's because siya talaga ang dapat talunin ng mga Marcos sa 2028. Oh. Yung ibang mga mga politiko, ba't di nila pinag-iinitan? Bakit? Nobody. Mahina. Kaya nilang pitikin. Hindi mananalo sa kanila sa eleksyon. But they know, malakas ang BP Sara. Malakas ang Inday Duterte. Malakas eh. Kaya binagbibigyan nila ng pansin. Alam nila, malakas yung vloggers. This is not credit to us. But the credit goes to the Duterte. Alam nila, malakas sa social media ang Duterte. Yun po yun. At nananalo tayo. Kasi kung hindi, kung talagang talunan itong Team Suka, they will not exert effort para atakihin yung mga vloggers. Hindi nila pag-aaksayahan ng panahon itong Team Suka. Kayo ba? Halimbawa, meron dyan totoong pinabili lang ng suka. Karibal nyo sa manliligaw, papansinin nyo? Hindi. Alam nyo, walang kalaban-laban eh. Di ba? Bakit mo pagtutuunan ng pansin? Sayang sa oras. May ka-competition ka sa negosyo mo. Alam mo, walang kalaban-laban, papansinin mo? Sayang sa oras. I will just focus on my business. Di ba? Kaya pinapansin ang vloggers. It's because we are winning. PDP senatoriables are winning. Congratulations. Kaya, kapit lang. Huwag kayo maniniwala sa survey nila. Ha? Gusto nyo malaman kung malakas at nananalo tayo? Look at how President Marcos will react to everything that Duterte will do. Andyan po ang bottom line. Huwag po kakalimutan mag-subscribe kay Coach Oli, ha? Okay, sa mga hindi ko pa po subscriber, konting lambing dahil sabi ni YouTube, marami pa pong hindi nakaka-subscribe sa aking mga viewers. At i-promote ko na rin po, etong aking second channel, Coach Oli News 2. Bagong Facebook page ko yan, TikTok, and at the same time, bagong YouTube channel. Lahat ang pangalan, Coach Oli News 2. Maraming salamat po. I-like po natin para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.